ang simoy ng hangin sa palengke ng Divisoria. Ang usok mula sa mga turo-turo, ang alinasaw ng panis na isda, at ang putik mula sa ulan kagabi ay nagsanib para bumuo ng mundong mabaho, magulo, at tila walang pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan ng tindero at tindera, may isang batang tahimik lang sa sulok, nakaupo sa ilalim ng kariton ng gulay. Siya si Jairo, 10 taong gulang. Madungis, payat, sunog sa araw ang balat, at bit-bit palagi ang punit na tela na dati raw kumot ng kanyang ina. Hindi na niya matandaan kung kailan ang huling araw na nabusog siya. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang gabi ng sunog, ang apoy na lumamon sa kanilang barong-barong at sa kanyang magulang. Ate Weng, pwede po bang makihigop ng sabaw lang? Anong ni Jairo sa isang tindera ng lugaw na laging may tira-tira tuwing alas 10. Hay nako Jairo, eto o. Ibinigay nito ang isang basyong mangkok na may kaunting lugaw. Ubusin mo yan ha? Sabihin mo na lang gutom ka. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Nimiti si Jairo, walang ipin pero may ningning sa mata. Salamat po Ate Weng, babawi rin ako sa inyo balang araw. Palaboy si Jairo mula pa noong 5 taon gulang siya, matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa sunog. Ang sunog ay sinabing aksidente, ngunit marami ang nagsabing may kinalaman ito sa illegal demolition sa lugar nila para bigyang daan ang condominium project. Wala nang pamilya si Jairo. Hindi rin siya natanggap sa ampunan dahil wala siyang birth certificate at laging tumatakas sa shelter. Sa mga vendors sa palengke, may isang matandang babae na tila naging lola na niya, si Aling Marta. Isa siyang nagtitinda ng bulaklak, biyuda at walang anak. Jairo, halika rito. May mga hindi nabili. Baka gusto mong dalhin sa simbahan bukas. Lumapit si Jairo. Salamat po, Lola Marta. Pwede ko po bang ipamigay sa ospital? Ospital na naman? Aba anak, bakit laging ospital ang tambayan mo ngayon? Ngumiti ang bata habang isinusuksok ang bulaklak sa lumang bag. Tahimik po kasi doon. At saka, parang naiintindihan nila ako. Tuwing hapon sumusuot si Jairo sa labas ng pampublikong ospital. Hindi siya nakakapasok, pero laging tumatambay sa waiting area ng ICU, kung saan tanaw ang mga coma patients sa salamin. Minsan, inaabutan siya ng guards, pero madalas ay hindi siya pinapansin. Tahimik lang kasi siya. Nakaupo, may hawak na bulaklak at bumubulong sa mga pasyente. Kuya, gumising ka na. Kung naririnig mo ako, umiti ka naman kahit konti. Bulong ni Jairo sa salamin habang nakatitig sa lalaking tila nasa 30 ang edad at halos 1 buwan na raw sa koma. Walang tugon, pero hindi iyan dahilan para tumigil siya. Para kay Jairo, ang mga coma patients ay tulad niya. Walang boses, walang pamilya, walang makakausap. Yung tahimik mong bulong sa tenga parang ramdam ng mga pasyente. Minsan ay sinabi sa kanya ng isang nurse na si Nurse Belinda, dating taga Batangas na nagtrabaho sa parehong ospital. Napangiti si Jairo. Kahit wala pong sagot, parang alam kong may nakakarinig. Isang gabi, habang umuulan at walang masilungan, umupo si Jairo sa gilid ng labas ng emergency entrance. Nilabas niya ang basang tela na kumot niya, tiniklop nito at ginawang unan sa malamig na sahig. Makakaahon din ako. Hindi lang ako basta batang lansangan. May kwento rin ako, may silbi rin ako. Narinig ito ni Aling Marta na dumaan pa uwi mula sa simbahan. Lumapit siya at pinayungan si Jairo. Ano bang ginagawa mo dito anak? Umuwi ka na, malamig. Matagal pa po bago ko uuwi. Gusto ko pong bantayan yung mga kaibigan kong tulong sa ospital. Kaibigan? Hindi mo naman sila kilala. Singhal ng matanda. Oo nga po, pero ako po kilala nila. Hindi man nila ako nakikita, pero nararamdaman nila ako. Kasi ako rin, parang tulog. Pero ayoko pong mawalan ng panaginip. Napatingin si Aling Marta sa bata. Bigla siyang napaluha. Sa simpleng puso ni Jairo, may lalim na hindi maintindihan ng matatanda. Sa mundong walang katarungan, siya ang liwanag sa dilim ng iba, kahit siya mismo ay nasa dilim. Sa palengke, sa ospital, sa kalsada,
Ang batang ulila ay may misyon. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang alam niya lang, may boses siya kahit hindi siya pinakikinggan ng lipunan. Ang gabing iyon ay tila ordinaryo. Ngunit sa susunod na mga araw, isang di inaasahang pagkikita ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang pagkikita na magpapatunay na hindi kailanman hadlang ang kahirapan sa pagkakaroon ng puso na totoo. Habang sa isang panig ng lungsod ay patuloy na lumalaban si Jairo sa araw-araw na gutom at pag-iisa. Sa kabilang dako naman ay may isa ring batang tahimik. Hindi dahil ayaw magsalita, kundi dahil hindi na niya magawa. Siya si Alessio Dion Garcia, 11 taong gulang, kaisa-isang anak ng kilalang real estate tycoon na si Dionisio Garcia. Maganda ang mukha ni Alessio, mestizo, maputi, mahaba ang pilik at may likas na bait sa mata. Ngunit sa kasalukuyan, siya'y nakakabit sa mga tubo, tulog sa loob ng ICU ng isang mamahaling ospital sa Makati. Ilang buwan na ang nakalilipas nang mangyari ang sakuna. Araw iyon ng linggo, isang family retreat ang pinuntahan nina Dionisio at Alessio sa Batangas. Sa resort, habang abala si Dionisio sa isang Zoom meeting kahit weekend, nagkayayaang maglaro ng jet ski ang ilang mga bata. "Ano, Alessio? Tara na! Ang bagal mo!" Tawag ng kaibigan niya. Tumango lang si Alessio at sumakay. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may narinig na malakas na pagsabog. Umikot ang isang jet ski at tumama sa sinasakyan ni Alessio. Lumubog ito at inabot ng mahigit 5 minuto bago siya naiahon ng lifeguard. Wala nang malay si Alessio, noon pa lang, idineklarang kritikal. Pagdating sa ospital sa Maynila, sinabi ng mga doktor, walang brain death, pero wala ring reaksyon. Ang tawag namin dito ay prolonged coma. Mula noon, tila tumigil ang mundo ni Dionisio. Pero sa halip na ipakita ang pagkatakot o pamumulila, nagpakalunod siya sa galit. Galit sa mundo, sa resort, sa sarili. Isipin mo sa kabila ng yaman ko, ni hindi ko kayang gisingin ang anak ko. Minsang bulalas niya sa kanyang business partner habang naglalakad sa hallway ng ospital. Naging routine ang lahat. Tuwing 6:00 ng umaga, dumadating si Dionisio sa ospital. Suot ang mamahaling suit, dalang isang iPad na puno ng graphs at chart ng proyekto. Habang may hawak na tasa ng kape, uupo siya sa tabi ng anak sa loob ng 15 minuto, tititig at sabay aayos muli. Walang luha, walang yakap, walang dasal. Para sa mga doktor at nurse, si Dionisio ay haligi ng negosyo, respetado, matapang, ngunit malamig. Napubuhay ang anak niya, pero parang wala siyang nararamdaman. Usap-usapan ng ilang nurse. Oo, parang mas concerned pa siya sa value ng stocks kaysa sa brain activity ng anak niya. At totoo nga, imbes na magsalita kay Alessio, laging ang mga tanong ni Dionisio ay teknikal. Nagtaas ba ang beta waves na yung linggo? Ano ang prognosis kung ganito pa rin ang status sa loob ng 6 na buwan? Pwede ba ako na mag-hire ng private neurologist from abroad? Ang mga tanong na iyon ay hindi mula sa ama, kundi mula sa isang CEO na gustong lutasin ang problema sa pamamaraang transaksyonal. Ngunit kung tutuusin, si Dionisio ay hindi palaging ganito. Ayon sa matandang yaya ni Alessio na si Yaya Lilia, dati raw ay masayahin at masalita si Dionisio. Ngunit mula nang iwan sila ng asawa niyang si Marieta 5 taon na ang nakakaraan, tuluyan na siyang naging bato. Malamig, walang emosyon, puro trabaho. Nasa Amerika na si Ma'am Marieta kasama ang bagong asawa. Si Sir Dionisio ayaw ng pag-usapan yon. Sa anak na lang daw niya lahat ng pagmamahal, kwento ni Yaya Lilia sa isang nurse. Ngunit nang mangyari ang aksidente, tila nawala rin ang uling sinasandalan ni Dionisio. Sa loob ng ICU, pinagmamasdan lang niya ang katawan ng anak. Nakahiga, walang kibo, parang isang estatwang buhay. Alessio, kung naririnig mo ko, lumaban ka. Hindi ko kayang mawalan ng lahat. Mahina niyang wika isang araw habang inabot ang kamay ng bata. Pero mabilis din siyang umatras at marahas na pinunasan ang luha sa gilid ng mata. Emosyon? Hindi yan ang kailangan. Solusyon ang kailangan. Medical breakthrough, innovation, hindi luha. Sa tapat ng kanyang opisina sa ospital,
Ipinagawa niya ang isang special lounge para sa mga business meetings habang binabantayan ang anak. Araw-araw, may mga pulong deal sa isang bagong commercial property, preskon tungkol sa bagong city project, usapan tungkol sa isang high-rise condominium. Pero sa kabila ng mga numero, ang totoo'y wala siyang direksyon. Nagpatawag siya minsan ng pulong sa boardroom ng ospital upang alamin kung may bagong therapy ang ibang bansa para sa mga batang nasa coma. Sir, may mga alternatibong paraan gaya ng music therapy, emotional triggers, o family immersion, sabi ng isang psychologist. Napakunot noo si Dionisio. Hindi ako naniniwala sa drama. Hindi to pelikula. Kung wala kayong makabago at siyentipikong paraan, mas mabuting wag niyo akong abalahin. Sa isip niya, walang silbi ang emosyon kung wala namang epekto sa resulta. At habang palalim ng palalim ang kanyang desperasyon, hindi pa niya alam na sa isang linggong darating ay may isang batang lansangan, walang pinag-aralan, walang kayamanan at walang koneksyon ang babago sa mundo niya. Isang batang hindi niya kilala, hindi niya inimbita, at hindi niya inakala na makatapagbigay ng pag-asa. Sa ngayon, nakasilid si Alessio sa isang kwartong napapaligiran ng teknolohiya. Ngunit kung pakikinggan mong mabuti, tila may kaluskos sa pagitan ng mga hininga niya. Parang may naghihintay, parang may tinatawag, parang may pangarap na gustong bumalik. At ang tinig na yon ay hindi galing sa siyensya, hindi galing sa ospital, kundi sa isang batang paakyat pa lang sa hagdan ng kapalaran. Hindi kailanmang nagtagpo ang mundo ng isang batang ulila at ng isang coma patient sa ospital ng mga mayayaman. Ngunit sa araw na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang mag-uugnay sa kanilang dalawa. Sabado ng umaga, mainit ang sikat ng araw, at abala ang ospital sa isang fundraising event na layong makalikom ng pondo para sa mga batang may malubhang karamdaman. May mga banda sa labas, mga lamesang may mamahaling palamuti, at mga taong nakasuot ng designer clothes. Lahat ay naghahalo, politiko, negosyante, artista, at ilang piling bata na piniling i-feature sa programa bilang beneficiaries. Sa labas lamang ng gate ng ospital, nakatayo si Jairo. Nakatunga nga siya sa malapalasyong harapan ng gusali. Hawak ang lumang plastic bag na may laman lamang na ilang tinapay na tirang ibinigay ni Ate Weng at ilang pirasing bulaklak mula kay Aling Marta. Wala siyang plano sa araw na ito, kundi ang tumambay sa labas ng ospital, ang tahimik niyang paraiso. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nakita siya ni Nurse Belinda. "Jairo," bulalas ng babae habang papasok ito sa compound. "Anong ginagawa mo rito? Dito ka ba napadpad?" Umiti si Jairo. "May fundraising daw po. Nagbaka sakali lang po ako. Baka makalibre ng pagkain." Sabay kindat. Napatawa si Nurse Belinda at tinapik siya sa balikat. "Halika na. Hindi kita pwedeng papasukin sa event hall. Pero may kilala pa akong nurse sa kitchen. Baka mapakain ka kahit papaano." Sa tulong ni Nurse Belinda, ipinasok si Jairo sa loob sa likod na daan, dinala sa pantry at pinakain ng pansip at sandwich. Ngunit habang kumakain, napansin niya ang isang hallway na may sign na ICU. Hindi niya mapigilan ang sarili na tumayo at lumapit. Tahimik ang koridor, may mga salamin sa gilid kung saan tanaw ang mga pasyente. At sa dulo ng pasilyo, isang silat ang may nakabukas na kurtina at sa loob ay may batang nakahiga sa kama. Maraming aparato sa paligid at tila natutulog ng napakalalim. Napalapit si Jairo sa salamin. Tumitig siya, hindi makagalaw. Parang nakita ko na siya sa panaginip, bulong niya sa sarili. Ang bata sa loob ay si Alessio. Sa unang pagkakataon, may kumpenong koneksyon ang naramdaman ni Jairo. Hindi ito kilala. Hindi niya alam kung sino, pero may kung anong tila tawag mula sa loob. Lumapit siya sa salamin. Halos dikit na ang kanyang ilong. "Kuya," bulong niya. Mahina pero malinaw. "Gusto mo bang gumising?" Walang sagot, walang galaw. Ngunit sa puso ni Jairo, parang may bahagyang init siyang naramdaman
mula sa salamin. Hindi galing sa katawan ng bata, kundi mula sa sarili niyang dibdib. Hindi kita kilala, pero mukhang pagod ka na. Ako rin, pagod na. Pero kung gusto mong bumangon, sabay tayo. Hindi mo kailangang mag-isa, dagdag pa niya, habang marahang pinipisil ang bulaklak sa kanyang kamay. Sa di inaasahang sandali, isang security guard ang dumating. "Hoy, anong ginagawa mo riyan?" Nagulat si Jairo at napaatras. Tinakbo siya ng guard, inabot sa braso at pinipilit palabasin. "Bawal dito ang mga hindi pasyente o bisita. Umalis ka!" Narinig ang kaguluhan mula sa hallway ng ilang doktor at bisita. Lumapit si Dionisio mismo, kasama ang ilang senior nurse. Nakakoat, seryoso at puno ng pagdududa sa muka. "Anong nangyari dito?" tanong ni Dionisio. "Sir, may batang pulubi na sumilip sa ICU ng anak nyo. Hindi namin alam kung paano nakapasok," sagot ng guard. Tumingin si Dionisio kay Jairo, na noon ay nakayuko habang pinupunasan ang mga mata. "Anak, sino ka?" Malamig niyang tanong. "Wala po, pasensya na po. Nagkamali lang po ako ng liko," sagot ni Jairo. Pilit pinipigil ang luha. Tinitigan siya ni Dionisio ng matagal. Pagkatapos ay tahimik na tumalikod. "Wala tayong panahon sa ganito. Bawal nang makalapit sa ICU area kahit sino." Pinatansik si Jairo mula sa ospital. Sa labas sa gilid ng waiting area, naupo siya habang hawak pa rin ang bulaklak na dapat sana ay iiwan niya kay Alessio. "Pasensya ka na kuya, hindi ko alam kung anong silbi ko, pero sana narinig mo ako kahit kaunti," bulong niya sa hangin. Sa kabilang banda sa loob ng ICU, isang nurse ang napatingin sa monitor. Wala namang kakaiba, tuloy ang steady heartbeat ni Alessio. Ngunit para sa kanya, tila may bumalik na init sa pisngi ng bata. Tila may bahagyang pulang sumilay. Pinagkibit-balikat lang niya ito. Siguro'y epekto lang ng adjustment sa IV. Samantala, sa labas ng ospital, muling naglakad si Jairo pabalik sa palengke. Wala siyang napala, wala ring nakuhang pagkain, kundi ilang piraso ng pansit sa tiyan. Pero sa loob-loob niya, tila may kakaibang nangyari. Parang may sinimulan siyang hindi niya paganap na nauunawahan. Hindi niya alam na ang simpleng pagbulong niyang iyon sa isang batang hindi niya kilala ang magiging dahilan para muling mabuhay ang isang pusong halos sumuko na. Hindi niya alam na siya ay naging simula ng isang pagbabagong magpapatigil sa mundo ng isang ama, ng isang pamilya at ng isang sistemang akala niya'y hindi kailanman mapapansin ang isang tulad niya. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nilingon niya ang ospital. "Balik ako," bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos ang kwento natin. Makalipas ang 2 araw mula nang mapalayas siya sa ospital, nanumbalik si Jairo sa dati niyang pwesto sa ilalim ng overpass. Ngunit tila may hindi na siya mapakali. Gabi-gabi ay nananaginip siya ng puting silid, malamig, tahimik. At nandoon ang batang nakita niya sa ospital, nakahiga sa kama, nakatingin sa kanya. Hindi nagsasalita, pero ang mga mata nito'y tila humihingi ng tulong. "Kuya, hindi mo ako iiwan, di ba?" tanong ng batang nasa panaginip niya. Pagkagising ni Jairo, agad siyang tumakbo kay Aling Marta. Hawak ang kumot niyang butas-butas at tuyong bulaklak mula sa palengke. "Lola Marta, pwede po ba ko bumalik sa ospital?" tanong niya habang pinupunasan ang kanyang lumang tsinelas. "Anak, baka pagbawalan ka ulit. Nariyang pinahiya ka na. Baka sa susunod, ikulong ka pa," sagot ng matanda. "Pero hindi po ako papasok para makisali. Magbabantay lang po ako, sa labas lang. Gusto ko lang pong makasiguro kung buhay pa yung bata." Napabuntong hininga si Aling Marta. "May dahilan ka ba talaga o awa lang yan?" "Ewan ko po, pero parang may connection kami. Wala akong alam sa kanya, pero parang kilala ko na siya." Napaisip si Aling Marta. "Bakit hindi mo subukang mag-volunteer muna sa ospital? May mga pasyente roon na walang bantay. Baka pwede kang makalusot." Tumango si Jairo at kinaumagahan sinubukan niyang bumalik sa ospital sa pamamagitan ng nurse station sa public wing. Sa kabutihang palad, naroon si Nurse Belinda.
Balik ka? Tanong nito, kunot ang noo. Opo, pero hindi na po ako makikialam. Gusto ko lang pong makatulong. Kahit taga-timpla lang ng gatas o taga-abot ng tubig. Napailing si Nurse Belinda. Hindi ka pwedeng basta-basta tumulong dito. Pero may isa kaming matandang pasyente, si Mang Rodel. Wala siyang kamag-anak at kailangan ng tagabantay. Baka pwedeng doon ka muna sa ilalim ng supervision ko. Labis ang pasasalamat ni Jairo. Sa unang pagkakataon, naging legal ang kanyang pagpasok sa ospital. Doon siya nagbabantay kay Mang Rodel, isang dating karpintero na na-stroke. Tahimik ito at laging tulog, pero hindi kasing komplikado ng kalagayan ni Alessio. Sa loob ng linggong iyon, sa tuwing may libreng oras si Jairo, palihim siyang tumatambay sa koridor ng ICU. Hindi na siya lumalapit, hindi na siya nagsasalita. Tinititigan lang niya ang silid ni Alessio mula sa dulo ng pasilyo. Isang araw, habang naglalakad sa tabi ng pader, isang doktor ang napansin siya. "Bata, anong ginagawa mo riyan?" Tanong ng lalaki, si Dr. Edwin, isa sa mga neurologist ni Alessio. "Tagabantay po ako ni Mang Rodel, pero minsan lang po gusto ko lang po kasing nasilip ang pasyente sa room 7. Tumingin si Dr. Edwin sa kanya tapos sa chart na hawak. "Anong meron sa kanya?" "Hindi ko po alam, pero parang kailangan niya ng kausap." Tumahimik ang doktor. "Alam mo, minsan ang simpleng boses ay may epekto sa mga pasyente sa coma. Hindi ito gamot, pero may pag-aaral tungkol sa tinatawag na emotional stimulus." Lumapit si Jairo dahan-dahan. "Dok, pwedeng lumapit?" Napaisip si Dr. Edwin. Tapos tumango. "Sandali lang, pero walang hawakan. Hindi mo pwedeng sabihin to kahit kanino." Muling nakalapit si Jairo sa salamin ng silid ni Alessio. Sa kabila ng makakapal na tubo at wire sa katawan ng bata, nakita niyang may bahagyang kulay ang mga pisngi nito. Lumapit siya sa gilid ng kama. Yumuko, idinikit ang bibig sa tenga ni Alessio. "Kuya, narito na ko ulit. Hindi kita iiwan. Kung pagod ka, pahinga ka lang. Pero kung gusto mong gumising, sabihan mo lang ako. Sabay tayo." Umalingaw-ngaw ang katahimikan sa silid. Wala pa ring sagot. Pero ramdam ni Jairo na parang mas kalmado ang paghinga ni Alessio. Lumabas siya ng silid, tahimik, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kinabukasan, nagulat ang mga doktor. Nagkaroon ng maliit na pagtaas sa brain activity ng bata. Hindi malaki pero kapansing-pansin. Ang pattern ng alpha waves ay mas malinaw kaysa sa mga nakaraang araw. Tinawag ng senior doctor si Dr. Edwin para mag-briefing. May nangyaring pagbabago, unang beses sa 2 buwan. "Sino lang ang huling nakalapit?" tanong ni Doktor. Edwin, kahit alam na niya ang sagot. "Walang sino man kundi tayo," sagot ng nurse. Ngunit si Dr. Edwin ay tahimik na tumingin sa hallway, kung saan nakita niyang nakaupo si Jairo, nakatalikod, nagbabasa ng isang lumang aklat ng tula. Kinagabihan, habang binabantayan ang matandang pasyente, tinawag siya ni Nurse Belinda. "May naghahanap sa'yo." Paglabas niya, nandoon si Dr. Edwin, may hawak na clipboard. "Jairo, bukas ng hapon, bibigyan kita ng 10 minuto. Opisyal na, sa presensya ng nurse. Isang beses lang, bibigyan ka ng pagkakataong bumalik sa room 7. Napatayo si Jairo, hindi makapaniwana. "Talaga po? Paano niyo nalaman?" Ngumiti si Dr. Edwin. "Hindi ito siyensya, Jairo. Pero minsan, kailangan din ng puso ang mga pasyente." At mukhang ikaw ang tinig na matagal nang hinihintay ng batang iyon. Sa gabing iyon, sa ilalim ng fluorescent light ng ospital, habang tinatapalan niya ng mainit na tuwalya ang paa ni Mang Rodel, tahimik na nagdasal si Jairo. "Panginoon, wala po akong yaman, wala rin pong kapangyarihan. Pero kung ako lang po ang kailangan para gisingin si Kuya, handa akong mansalita kahit araw-araw." Ang batang dating tinitingnan lang ng lipunan na isang anino ay unti-unti nang nagiging liwanag sa madilim na silid ng ICU. Sa susunod na araw, isang di inaasahang milagro ang magsisimula. Pisperas ng linggo. Tahimik ang hallway ng ospital habang ang mga ilaw ay nakabukas lamang sa bawat gilid. Karamihan sa mga doktor ay naka-early leave at ang mga nurse ay abalang nagroronda sa mga silid. Sa kabila ng katahimikan,
may kakaibang pakiramdam na bumalot sa buong ospital. Parang may inaabangang mangyari, isang bagay na hindi maipaliwanag. Pumasok si Jairo sa ospital, suot ang puting uniforme ng volunteer attendant, dala ang kanyang lumang kwaderno ng mga tula at ilang bulaklak mula kay Aling Marta. Nakasuot siya ng tsinelas at pantalon na halatang hindi sakto sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang niya papunta sa silid ni Alessio, tila ba nabura ang lahat ng kahinaan sa kanyang itsura. Ang batang kilala sa palengke bilang palaboy ay ngayon ay isa ng bahagi ng ospital at isang mahalagang bahagi nito. Pagpasok niya sa silid ni Alessio, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa air conditioning unit at ang tunog ng makinaryang sinusubaybayan ang buhay ng bata. Nasa tabi niya ang isang nurse, si Nurse Camille, na tahimik lamang na nakaupo at nagmamasid. "Ready ka na ba, Jairo?" Mahina nitong tanong. Tumango siya. "Opo, kahit sandali lang, may gusto lang akong ibulong." Lumapit si Jairo sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang mukha ni Alessio. Payapa, maputla, ngunit may bahid ng sigla sa gilid ng kanyang labi. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng bata at inilapit ang bibig sa kanyang tenga. "Kuya Alessio, Jairo po ulit to. Nandito ako. Alam kong pagod ka na, pero di ko alam kung hanggang kailan pa ako makakalapit sa'yo. Gusto ko lang po sanang malaman mo, kahit hindi mo ko kilala, handa akong maging kaibigan mo. Kung sakali pong napapakinggan mo ko, pakikurap lang po ng konti. Kahit konting galaw lang." Napatahimik ang silid. Ni hindi gumalaw ang kurtina. 1 minuto, 2, 3. Tila walang sagot. Napayuko si Jairo. Pilit itinatago ang pagkalungkot. Ngunit bago pa siya tuluyang umurong, biglang nag-ingay ang monitor. Beep, 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 beep. Nagtaas ng bahagya ang linya sa monitor ng EEG, isang pagtaas na hindi pa nakikita sa halos 2 buwan. Napatingin si Nurse Camille, halos mabitawan ng clipboard. "Wait, did you see that?" Bulalas niya habang patakbong lumabas ng silid. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang 3 doktor sa pangunguna ni Dr. Edwin. Kasunod sila ng 2 nurse na may dalang bagong monitoring equipment. "Anong nangyari?" tanong ni Dr. Edwin habang nagmamadaling pinasok ang data sa tablet. Tumaas ang alpha wave activity, slight increase in responsiveness. "May data spike." Habang nandito si Jairo sa tabi ng pasyente, sagot ng isa pang nurse. Tahimik na pinagmamasdan ni Dionisio na nooy tinawag ng staff mula sa opisina ang buong pangyayari. Hindi siya nagsalita sa una, bagkus ay tahimik lang siyang pumasok sa silid at tumayo sa paanan ng kama ng anak. Tinapik niya sa balikat si Dr. Edwin. "I want to understand this. Ano ang ibig sabihin nito?" Sumagot si Dr. Edwin. "Mr. Garcia, hindi ito usual na brain activity spike. Sa mga coma patients, rare ang ganitong spike kapag walang bagong gamot o therapy na ini-apply. But this happened during an emotional vocal stimulus. At si Jairo lang po ang present." Tumingin si Dionisio kay Jairo. Bata, payat, may suot na tsinelas na halos butas, ngunit di na ba may dalang liwanag sa madilim na kwarto. Lumapit siya rito at tinanong, "Anong ginawa mo sa anak ko?" Nag-aalangan si Jairo, pero sinagot ito ng payapa. "Wala po akong ginawang espesyal. Kinausap ko lang siya. Wala po akong gamot, wala rin pong mahika. Nilapitan ko lang po siya bilang isang kaibigan." Tila hindi makapaniwala si Dionisio. "Kinausap mo lang?" "Opo, sabi po kasi nila minsan, kahit tulog ang katawan, gising pa rin ang puso." Napayo ko si Dionisio, saka lumingon sa anak. 2 buwan na siyang hindi gumagalaw. Pero sa isang salita mo lang, walang imik si Jairo. Tiningnan lang niya si Alessio at muling ngumiti, tila nakatitiyak na kahit wala pong sagot ay may nakarinig. Paglabas naman na doktor, tinawag si Jairo ng isa sa mga medical directors. "Jairo, gusto ka naming kausapin. Gusto naming malaman kung willing ka na bumalik muli para sa susunod na mga araw bilang emotional companion ni Alessio. Hindi ito karaniwan, pero base sa nangyari, posibleng may epekto ka sa kanyang kalagayan." Nag-isip si Jairo sandali. Pagkatapos ay tahimik na sumagot. "Kung papayag po kayo, gusto ko pong gawin yon. Pero ayokong bayaran. Gusto ko lang pong makatulong." "Bakit?
Tanong ng direktor. Dahil sa wakas, pakiramdam ko po, may silbi na ako. Nang gabing iyon, binantayan ni Jairo si Alessio hanggang makatulog. Walang ibang naroon kundi sila at isang nurse. Umupo siya sa tabi, binuksan ang kanyang lumang kwaderno ng tula at binasa ang isa sa mga isinulat ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Sa gabi ng katahimikan, may tinig na walang ingay. Isang paalala ng pag-asa, kahit kung sugatan at kapos sa kulay. Habang binibigkas niya ito, tila ba humina ang tunog ng monitor. Naging mas kalmado, mas tiyak ang tibok ng puso ni Alessio. At sa koridor sa labas, pinanood sila ni Dionisio sa pamamagitan ng CCTV monitor ng ICU. Hindi niya namamalayan, may butil ng luha na bumagsak mula sa kanyang mata. Unang beses sa maraming taon. Sa wakas, sa tulong ng isang batang hindi inaasahan, may pumasok na liwanag sa silid ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, hindi ang yaman, hindi ang gamot, at hindi ang agham ang nagbigay ng pag-asa, kundi ang puso ng isang ulila. Makalipas ang 3 araw, mula nang maranasan ng ospital ang hindi maipaliwanag na pagtaas ng brain activity ni Alessio, naging tampok ng mga usapan sa loob ng medical boardroom ang pangalang Jairo. Sa mga doktor, siya'y isang anomalya. Walang medikal na background, hindi eksperto, ngunit tila may koneksyon sa pasyente. Kay Dionisio Garcia, siya'y isang palaisipan na kailangan ng solusyon. Sa kanyang executive office na matatagpuan sa ikalawang palatag ng ospital, malawak, moderno at punong-puno ng mahahalagang dokumento ng kanyang real estate empire. Nakaupo siya sa kanyang ergonomic chair habang hawak ang profile sheet na kinumpleto ni Nurse Camille tungkol kay Jairo. Ulila, walang birth certificate, walang permanenteng tirahan, tumira sa palengke sa loob ng mahigit 5 taon. Natagpuan ng social worker pero palaging tumatakas mula sa ampunan. Walang formal education, walang pamilya, walang kinabukasan. Binasa niya ng malakas. Bumuntong hininga siya at tinawag ang asistan. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Ngayon, sa kabilang dako ng ospital, katatapos lang ni Jairo palitan ng diaper si Mang Rodel nang dumating ang isang lalaki na nakaitim. Na Amerikana. Ikaw ba si Jairo? Tanong ng lalaki. Opo, tugon niya habang nililigpit ang mga bulaklaking kumot ng matanda. Ipinapatawag ka ni Mr. Garcia. Sundan mo ako. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Jairo ang ward at sumama. Tahimik lang siya habang sakay ng elevator. Hindi takot pero hindi rin kampante. Pagdating sa opisina, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ni Dionisio. Tinutok nito ang kanyang tingin sa bata na tila isa itong kontratang kailangan niyang suriin bago lagdaan. Maupo ka, utos ng bilyonaryo. Umupo si Jairo sa gilid ng leather couch, agad na isinara ang zipper ng kanyang lumang backpack. Anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ni Dionisio, diretso, walang paligoy-ligoy. Wala po akong ginawa, kinausap ko lang po siya. Sagot ni Jairo, mahina ngunit buo. Anong ibig mong sabihin kinausap? May sinasabi ka bang teknik? Ginamit ka ba ng mga staff dito para sa publicity stunt? Baka may ibang plano ka na hindi ko pa alam. Nagulat si Jairo. Wala po akong balak manloko, sir. Gusto ko lang pong tumulong. Parang kailangan ko po siyang kausapin. Hindi ko rin po alam kung bakit. Napatingin si Dionisio sa bintana. Wala akong panahong masaktan ulit. Kung nilalaro mo lang kami. Kung isa ka lang sa mga gustong mag-viral sa social media. Huwag mong subukang gamitin ang anak ko. Tumayo si Jairo. Hindi ko po kailangan ng kamera. Hindi ko po kailangan ng pera. Pero kung pakiramdam niyo pong niloloko ko kayo, hindi na po ako babalik. Sandaling natahimik ang silid. Biglang napaisip si Dionisio. Ang simpleng kilos ng batang ito, ang pagkatatayo, ang pagsasalita ng may dangal. Kahit halatang gutom at marunis, ay tila isang paalala ng bagay na hindi niya makuha sa kahit gaanong halaga ng pera. Tapat na layunin. Sandali, wika ni Dionisio. Uupo ka. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Magsama ka sa anak ko sa loob ng 20 minuto. Lahat ng doktor mo nakaantabay. Kapag walang nangyari, hindi ka na muling makakalapit sa kanya.
Kapag may nangyari, magkakaalaman tayo kung ano talaga ang papel mo sa buhay niya. Kinabukasan, 2:00 ng hapon, nakatutok ang lahat ng mga doktor kasama ang ilang senior nurses at si Dionisio sa monitor ng room 7. Sa loob, naroon si Jairo, bitbit ang maliit na radyo na hiniram niya kay Aling Marta at ang kanyang kwaderno ng tula. Inilapit niya ang upuan sa kama ni Alessio at binuksan ang radyo. Pinatugtog niya ang kantang Sa Ugoy ng Duyan, ang paborito ng kanyang ina noong siya ay buhay pa. Kuya, kanina po tinanong ako ng tatay niyo kung ano ang ginawa ko. Nahihiya po akong sagutin kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Siguro po dahil ayoko po kayong iwan. Nagbasa siya ng tula habang mahigpit na hawak ang kamay ni Alessio. Isang hakbang sa dilim, dalangin ay mapansin. Kahit tahimik ang paligid, basta't may pag-ibig, may gising. Pagkatapos ng huling linya, tumunog muli ang monitor. Tumalon ang heart rate ng pasyente. Tumibok ng mas mabilis. Ang alpha wave activity ay tumaas ng mahigit 40% kumpara sa baseline. Ang mga doktor sa control room ay nagkatanginan. Sir, may malinaw na stimulus reaction. Bulong ni Dr. Edwin. Hindi ito koinsidensa. Tumayo si Dionisio. Tahimik siyang lumakad papunta sa silid. Pinanood niya mula sa bintana si Jairo. Nakaupo, payapa, parang hindi alam ang epekto ng presensyang dala niya. Pagkatapos ng 20 minuto, pumasok si Dionisio. Gusto kong makausap ka ulit. Sa parehong opisina kung saan siya dati pinagdudahan, si Jairo ay muling nakaupo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na malamig ang tono ni Dionisio. Kung mapagaling mo ang anak ko, kung talagang ikaw ang dahilan kung bakit siya gumagalaw, lahat ibibigay ko sa iyo. Tumingin si Jairo. Hindi ko po kailangan ng pera. Anong gusto mo? Kung sakali pong gumaling siya, gusto ko lang pong bumalik. Hindi bilang empleyado, gusto ko lang pong maging kaibigan niya. At kung pwede po, matuto ring mag-aral, magbasa, sumulat ng mas maganda. Napangiti si Dionisio. Unang beses sa mahabang panahon. Simula ngayon, dito ka na. Kailangan ka ng anak ko. At sa tingin ko, kailangan din kita. Sa labas ng opisina, sa hallway na dati palaging malamig at tahimik, dumaan si Jairo. Hindi na bilang tagabantay, hindi na rin bilang bisita. Sa mga mata ng staff, siya ay naging bahagi na ng ospital. Ang batang minsang itinaboy sa gilid ng ospital ay ngayoy pinagkakatiwalaan ng pinakamakapangyarihang lalaki sa buong institusyon. At sa pusong dating pinagdududahan, unti-unting sumisibol ang tiwala at sa loob ng silid ni Alessio, sa bawat bulong ni Jairo, sa bawat kwento, tula at halakhak, may unti-unting namumulat, isang batang matagal nang natutulog. Ngunit ngayon ay sinisimulan ng lumaban para muling mabuhay. Simula ng tuluyang pinayagan ni Dionisio si Jairo na regular na dumalaw sa ICU, naging bahagi na ito ng bagong routine ng ospital. Tuwing 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon, naka-schedule si Jairo sa loob ng 20 minuto sa silid ni Alessio, na ngayon ay tinatawag ng mga nurse bilang Hope Room. Sa kabila ng pagdududa ng ilan, hindi na maitatanggi ng mga medical record. Sa tuwing naroroon si Jairo, may positibong reaksyon ang pasyente. Hindi man bumabangon o nagsasalita si Alessio, ramdam ang unti-unting paggalaw ng mga daliri, ang mas maayos na paghinga, at ang bahagyang pagbuka ng labi na tila ba sinusubukang magsalita. May koneksyon talaga sila, wika ni Dr. Edwin habang sinusuri ang chart. Hindi ito placebo. May emosyonal na daluyong na gumigising sa mga natutulog na bahagi ng utak. At sa bawat pagdaan ng araw, hindi lang si Alessio ang nagbabago, pati na rin si Dionisio. Sa tuwing papasok si Jairo sa silid ng kanyang anak, hindi na siya nananatili sa labas. Sa halip, tahimik siyang umuupo sa sulok, pinagmamasdan ang ugnayan ng dalawang bata. Hindi siya nakikialam, ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot at pananabik na sabay na lumilitaw. Parang unti-unti siyang hinuhubaran ng kanyang mga dating paniniwala. Isang araw,
Habang pinapatugtog ni Jairo ang isang lumang awit mula sa radyo sa tabi ng kama ni Alessio, biglang nagsalita si Dionisio. "Anong pinapakinggan niyo?" Nagulat si Jairo. Hindi niya inaasahang makikisali ang ama. "Kundi man po, sabi po ng nanay ko panggising daw ng kaluluwa ang ganitong kanta." Sagot niya habang nakayuko. "Kaluluwa?" Tumaas ang kilay ni Dionisio. "Hindi ako naniniwala sa mga bagay na wala sa datos. Ganon din po ako dati hanggang sa wala nang natira sa akin kundi panalangin." Sagot ni Jairo, marahang tinitingnan si Alessio. Natahimik si Dionisio. Maya-maya, tumayo siya at lumabas ng silid. Ngunit hindi ito dahil sa hindi siya sang-ayon. Sa halip hindi niya matanggap sa sarili na ang batang lansangan na ito, na walang diploma, walang pedigree, walang pangalan, ang siyang nagpapakita sa kanya ng pananampalatayang matagal na niyang kinalimutan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit si Jairo kay Alessio. Sa kanyang mga kwento, isinalaysay niya ang kanyang buhay sa lansangan. Ang panlalamig ng karton sa gabi, ang amoy ng lumang lugaw, ang tuwang dulot ng kahit kaunting sinag ng araw sa harap ng simbahan. "Kuya, alam mo bang minsan, may nag-abot sa akin ng burger na may kagat na?" Kwento niya habang nililinis ang kamay ni Alessio. "Sabi ko sa sarili ko, okay lang kaysa wala." Tapos natawa ako. Kasi kahit kagat na, parang masarap pa rin. Wala mang tugon, ngunit si Alessio ay tila kalmado. Minsan napapansin ng nurse na tila nakakurba ng kaunti ang labi nito, na parang ngiti. Sa ospital, pinayagan na si Jairo na magdala ng mga libro, mga pambatang kwento na hiram mula sa isang lumang library sa barangay. Sa tulong ng isang volunteer tutor, natuto siyang bumasa ng mas mabilis at unti-unti ring natutong magsulat ng sarili niyang kwento. Ang pamagat nito ay ang batang na walang-walang takot. Aniya kay Alessio habang binabasa ang sinulat niya. "Parang tayo. Nawawala tayo sa mga mata ng mundo, pero buo pa rin ang loob natin." Doon din nagsimulang magbago ang ugali ng mga tao sa paligid ni Jairo. Ang mga nurse na dating tingin sa kanya ay pasaway o alagain, ay ngayon ay nakikipagkwentuhan na. Si Nurse Camille ay minsang nag-abot sa kanya ng bagong sapatos, habang si Dr. Edwin ay nagbigay ng lumang tablet upang makapagbasa siya ng mga e-book. Pati ang ilang pamilya ng mga pasyente ay humihiling na sana'y makausap din sila ni Jairo. Hindi siya therapist, pero may epekto ang batang yan. Bulong ng isang ginang na may asawa ring komatos. Ngunit sa lahat ng pagbabagong ito, ang pinakanagulat sa lahat ay si Dionisio. Isang araw, hindi inaasahan ni Jairo na makikita niya si Dionisio sa chapel ng ospital. Nakatayo ito sa isang gilid, nakayuko at tila nakapikit. Tahimik na umupo si Jairo sa likuran, ayaw makagambala. Ngunit maya-maya, nagsalita si Dionisio nang hindi lumilingon. "Nalilito ako'y Jairo?" "Sa alin po?" Mahina niyang sagot. "Buong buhay ko ang akala ko pera ang sagot, solusyon sa lahat. Pero heto ako ngayon, may limpak-limpak na salapi, pero nakatitig sa anak kong walang malay, habang ikaw, isang batang pulubi, ang nagpapagalaw sa kanyang kaluluwa." Hindi sumagot si Jairo. Sa halip, lumapit siya at iniabot ang isang bulaklak na kanina lamang ay dinala niya mula sa palengke. Sabi po ng Lola Marta ko, kahit daw bulaklak na amoy uling, basta galing sa tapat na puso, tatanggapin ang langit. Napatingin si Dionisio sa bulaklak. Marungis, naninitim, ngunit may halimuyak. At sa unang pagkakataon, numiti siya, isang ngiting hindi peke, hindi sa pilitan, kundi may halong pagkapukaw. Mula noon, hindi na lumalaktaw si Dionisio sa kahit isa sa mga visitation schedule ni Jairo. Umuupo siya roon, minsan tahimik, minsan nakikisali sa mga tula. Isang araw, habang sabay silang nakaupo sa gilid ng kama ni Alessio, tinanong niya si Jairo, "Kung sakali, Jairo, kung gumising ang anak ko, anong gusto mong kapalit?" Napangiti ang bata. "Wala po, basta lang po. Sana wag niya akong kalimutan, kahit minsan lang." Napayuko si Dionisio. "Hindi ka lang niya matatandaan, Jairo. Baka nga ikaw na lang ang rason kung bakit siya gigising." At habang humahaba ang mga araw, habang patuloy si Jairo sa pagbubukas ng kanyang puso at damdamin sa isang batang tulog pa rin sa mata ng siyensya,
Unti-unti ring bumubukas ang isang panibagong mundo. Isang mundong ang pundasyon ay hindi gawa sa salapi o medisina, kundi ng tiwala, kabutihan at pananampalatayang walang hinihinging kapalit. Sa ospital na laging abala, ang kwento ni Jairo at Alessio ay nagsimulang kumalat sa bawat sulok, hindi bilang milagro, kundi bilang paalala na sa gitna ng katahimikan, may tinig na kayang bumuhay. Mabagal ang takbo ng oras sa silid ni Alessio. Sa kabila ng mga pag-asang dala ng bawat dalaw ni Jairo, na natiling walang kibo ang katawan ng bata. Hindi umiimik, hindi gumagalaw, pero patuloy na lumalaban ang kanyang puso. Araw-araw, tapat na bumabalik si Jairo upang magbasa ng tula, magkwento ng mga nakakatawang pangyayari sa palengke at magbulong ng pag-asa sa tainga ng batang tila abot tanaw ngunit malayo pa rin sa kamalayan. Isang araw, habang tila walang kakaibang nangyayari, napagpasyahan ni Jairo na basahin kay Alessio ang tula ng kanyang ina. Isang lihim niyang pinakaiingatan sa loob ng maraming taon. Hindi pa niya ito binabasa ng buo kahit kanino ni kay Aling Marta, ni sa mga kapwa niya bata sa lansangan. Ngayon na lang at kay Alessio lang. Nay, para po ito sa inyo. Pero ngayong araw, pahiram ko muna kay Alessio. Bulong niya habang dahan-dahang binuksan ang kanyang sirang kwaderno. Umupo siya sa tabi ng kama at binasa ang liham ng kanyang ina. Anak, kung sakali mang ako'y mawala, tandaan mong ang puso'y may sariling alaala. Ang kamay na di mo mahawakan ay yakap pa rin kahit sa kalangitan. Habang binabasa niya ito, unti-unting bumagal ang kanyang tinig. Ang huling bahagi ay halos pabulong na. At kung sa dilim ikaw ay maligaw, hanapin mo ang ilaw sa loob ng iyong dangal. Dahil ang tunay na gising anak ko ay hindi sa mata, kundi sa puso. Pagkatapos ng huling linya, tumahimik ang buong silid. Hindi na niya inasahang may mangyayari. Nakayuko siya, hawak pa rin ang kamay ni Alessio, habang tahimik na umiiyak. Ilang taon na ang lumipas, simula nang mawala ang kanyang ina. Pero sa bawat linya ng tulang iyon bumalik ang lahat. Ang mga halafhak, ang mga hapunan sa barong-barong, at ang pangakong kahit sila'y wala na sa mundo, may susi pa rin siyang hawak, ang pag-asa. Maya-maya naramdaman ni Jairo na parang may kumilos sa kanyang kamay. Bahagyang pumintig ang daliri ni Alessio. Sa unay inakala niyang guni-guni lamang iyon. Ngunit nang tumingin siya sa monitor, nakita niyang bumilis ng bahagya ang tibok ng puso nito. Umangat ang level ng oxygen. Tila may bagong lakas na umikot sa katawan ni Alessio. Tumayo si Jairo. Kuya Alessio, sabay haplos sa pisngi ng bata. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, unti-unting bumukas ang mata ni Alessio. 1, 2, 3 segundo. Tumitig ito kay Jairo. Hindi malinaw, hindi matalas, pero buhay. Buhay ang tingin. Gising. Kuya, napasigaw si Jairo. Hindi na napigilan tumulo ang luha habang sumisigaw papalabas. Doktor, nurse, gising na si Kuya. Ilang segundo lang ay tumagsa ang mga staff ng ospital. Dumating si Dr. Edwin, si Nurse Camille, at maging ang ilang med technician. Sumisigaw na rin ang mga nurse. May iba'y napapalakpak, ang ilan ay napapatigil na lang sa gilid, hindi makapaniwala. Monitor shows increased responsiveness. Consciousness level at 11. Pupillary reaction confirmed. He's awake. Sigaw ni Dr. Edwin habang tumatawag sa intercom. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Dionisio. Hingal at pawis ang noo. Anong nangyari? Tumingin si Dr. Edwin sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng halos 3 buwan, mumiti ito ng buong buo. Sir, gising na po si Alessio. Hindi agad nakareact si Dionisio. Parang bumagal ang oras. Hindi siya makapaniwala sa sinabi. Sa loob ng halos 70 araw, ang anak niyang minamahal ay walang malay. At ngayon, narito siya, nakadilat, gumagalaw ang mata, at tinutungo ang tinig ng isang batang palaging nasa kanyang tabi. Lumapit siya sa kama, tiningnan ang anak. Alessio, anak. Napatingin si Alessio sa kanya, bagamat mabagal, tila kinikilala ang kanyang ama. Mahina pang galaw,
Ngunit sa kaunting kibot ng labi, parang sinasabing, narito ako pa. Niyakap ni Dionisio ang anak habang nanginginig ang mga kamay. Anak, anak ko, bumalik ka. Umiyak si Dionisio ng tahimik. Hindi siya kilala bilang emosyonal. Ngunit sa mga oras na iyon, binalikan siya ng lahat ng gabing pinagmamasdan lang niya ang anak, ng mga dasal na hindi niya masambit at ng mga tanong na walang kasagutan. Tumalikod siya at nilapitan si Jairo na nakatayo lang sa gilid, nangingilid ang luha, ngunit hindi nagmamayabang. Totoo nga, wika ni Dionisio. Hindi ko alam kung paano, pero salamat Jairo. Ngunit tumango lang si Jairo. Hindi po ako ang gumising sa kanya. Nandyan na po talaga siya. Hinintay lang po niyang may tumawag. Kinagabihan, sa private lounge ng ospital, nagtipon ang mga doktor para repasuhin ang milagro. Lahat ng datos ay inilatag. Lahat ng record ay sinuri. Walang bagong gamot. Walang bagong therapy. Tanging pagkakaroon ng presensyang emosyonal at koneksyon mula sa isang batang ulila ang naiibang varyable sa buong proseso. Hindi ito medikal na paliwanag. Hindi ito textbook. Bulalas ni Dr. Edwin. Pero ito ang bagong tinitingala ng agham, na ang damdamin, koneksyon at pagmamahal ay may kapangyarihang hindi nasusukat ng makina. Sa kwarto, muling pumasok si Jairo para magpaalam sa natutulog na Alessio. Kuya, salamat po at gumising ka. Alam kong may mas mahaba pa tayong lakbayin. Pero sa ngayon, pahinga ka muna. Ako naman ang magbabantay sa'yo. Tilang umingiti si Alessio habang nakapikit. At sa labas ng ospital, nagtipon-tipon ang mga empleyado, ilang pasyente, at maging ang ilang media na kumalat na ang balita. Ngunit hindi ito ginawang press release ni Dionisio. Tahimik lamang niyang sinabi sa isang reporter, hindi milagro ang nangyari. Isa itong paalala na hindi natin alam ang tunay na halaga ng kabutihan hanggat hindi natin ito pinapapasok sa sarili nating buhay. At sa gabing iyon, sa ospital na palaging abala, may katahimikang bumalot, hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Sa silid 7, hindi lang ang isang bata ang nagising, kundi ang maraming pusong dating tulog sa katotohanan na minsan, kailangan lang natin ng isang boses na totoo upang bumalik sa buhay. Makalipas ang 1 linggo mula nang magising si Alessio, ang ospital ay tila naging ibang mundo para kay Jairo. Hindi na siya ang batang palaging sinusulyapan ng mga nurse na may agam-agam. Hindi na siyang pinagtatawanan ng ilang matataas na opisyal sa ospital na tinawag siyang pamahiin ng lansangan. Ngayon, siyang kinikilala ng lahat, hindi bilang milagroso, kundi bilang simbolo ng pag-asa, ng pananampalataya, at ng kabutihang nagmumula sa pinakasimpleng anyo. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang ng paggising ni Alessio, isang lumang larawan ang biglang umagaw ng pansin ni Dionisio. Habang nasa opisina niya sa ospital, binubuklat niya ang lumang family file na matagal nang nakatago. Karamihan dito ay mga record ng mga dating tauhan, mga empleyado, at larawan ng mga staff noong panahong ang Garcia Group ay nagsisimula pa lamang. May isang larawan na agad niyang nakilala. Isang lalaki na nakangiti habang karga-karga ang isang maliit na batang halos 5 taong gulang. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay. Ruben at anak niyang si Jairo, Family Picnic 2013. Nanlaki ang mata ni Dionisio. Ruben, Jairo, mabilis siyang bumalik sa computer at binuksan ang lumang record ng kanilang mga drivers at utility personnel. Doon niya nahanap ang pangalan ni Ruben Mendoza, dating driver ng kumpanya na pinagbintangan ng pagnanakaw ng isang mamahaling relo mula sa boardroom ng executive suite. Naalala niya ang araw na iyon. Galit na galit siya noon. Hindi na tinanong pa si Ruben at agad siyang pinaalis kasama ang anak. Wala akong lugar para sa magnanakaw, mariin niyang sabi noon. Walang paglilitis, walang paliwanag. Ngunit lumutang ang isa pang file, ang findings ng internal audit 2 linggong matapos ang insidente. Nakaladay doon na hindi pala si Ruben ang may sala, kundi ang isang assistant manager na inilipat na sa ibang branch at hindi na muling pinasok ang kaso. Nanlumo si Dionisio. Pinagtabuyan ko sila ng walang kasalanan. At ang batang iyon, si Jairo, siya ang anak niya.
Bumalik sa alaala niya ang sunog sa isang eskinita sa Mandaluyong. Ilang taon ang nakalipas, isang pamilyang walang kinikilalang kamag-anak na sawi sa sunog. Ang iniulat sa news, mag-asawang wala nang natira, may isang anak na nawawala at sinasabing patay na rin. Hindi niya ito binigyang pansin noon. Isa lamang iyon sa libo-libong insidente ng kahirapan na lumalampas sa kanyang pananaw. Walang halaga, walang epekto. Ngayon, tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Jairo, bulong niya sa sarili. Anak ng taong pinabayaan ko. At ngayon, siya ang nagsalba sa anak ko. Kinabukasan, habang nasa garden ng ospital, kung saan nagpapainit ng araw si Alessio, kasama si Jairo at ilang nurse, lumapit si Dionisio, dala ang lumang larawan. Jairo, tawag niya, may ipapakita ako sa iyo. Lumapit ang bata at inabot sa kanya ang larawan. Napatigil si Jairo. Unti-unti niyang tiningnan ang mukha ng lalaki sa litrato. Si Papa? Tumango si Dionisio. Oo, siya si Ruben. Driver ko siya dati. Tapat, maaasahan. Pero isang araw, pinagbintangan ko siya ng kasalanan na hindi naman pala niya ginawa. Pinalayas ko sila at nalaman ko. Kayo pala yun. Napaluha si Jairo. Hawak niya ang larawan, nanginginig. Wala po akong alaala sa kanya maliban sa tinig niya kapag pinapatulog niya ako. Pero pag tinatanong ko kung ano nangyari, wala pong sumasagot. Takot po silang sagutin. Ngayon ko lang natutunang pakinggan ang tahimik, Jairo, sabi ni Dionisio. At sa katahimikan mo, napahiya ako. Napagtanto kong hindi ko lang pinabayaan ang ama mo, kundi ikaw rin. Tahimik si Jairo, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang damdaming hindi maipaliwanan. Galit ba iyon? Lungkot? O marahil kapatawaran? Umupo si Dionisio sa tabi niya. Jairo, gusto kong ayusin ang pagkukulang ko. Hindi lang sa iyo kundi sa ama mo. Kung may magagawa akong kabayaran, sabihin mo lang. Ngunit hindi siya sinagot ng bata. Sa halip, tiningnan niya si Alessio na kasalukuyang nakaupo sa wheelchair at pinapanood ang mga ibon sa puno. Hindi ko alam kung pwede pang bumawi ang isang taong may kasalanan, bulong ni Jairo, pero kung pwede niyong pang-aralin ako at matulungan ko pang mas maraming kagaya ko, siguro po, doon tayo magsimula. Tumango si Dionisio. Hindi kita hahayaan ulit. Simula ngayon, ako ang bahala sa iyo. Isusulat natin ang bagong simula mo, hindi bilang isang tauhan sa tabi, kundi bilang isa sa amin. Kinahapunan, dinala ni Dionisio si Jairo sa puntod ni Ruben at asawa nito sa isang maliit na memorial park. Doon, sa harap ng simpleng lapida na may nakasulat lamang na Ruben and Elena Mendoza, minahal, nilaban, nawala. Tumayo silang dalawa. Lumuhod si Dionisio. Ruben, patawad. Hindi ko alam na ang ginawa kong galit noon ay maglalapit pala sa atin ngayon. Tang anak mo, napakabuti. Higit pa sa nararapat kong makilala. Pangako ko, aalagaan ko siya. Tahimik lang si Jairo sa tabi. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya sa puntod. Inilagay ang bulaklak mula sa ospital. At mahina, ngunit matatag na sinabi, Pa, gising na po si Alessio. Wala na po tayong utang. Kaya na po naming mabuhay kahit wala ka na. Sa pagsapit ng gabi, habang tahimik na nagsasara ang ospital, si Jairo ay hindi na basta tagabantay lang, kundi isang batang muling nagkakabuhay sa gitna ng pag-amin, pagbawi at pagtanggap. Hindi na lang ito kwento ng isang milagro. Ito na ay kwento ng isang panibagong pamilya. Isa na hindi na buo sa dugo, kundi sa dangal, pagsisisi, at isang masalimuot na pagkakatagpong sinadyang itago ng tadhana sa tamang panahon. Buwan na ang lumipas mula nang magising si Alessio. Araw-araw ay isa siyang paalala ng isang pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng agham at ng isang batang tinatawag na himala sa palad. Pero sa likod ng mga mata ng ospital, sa likod ng bawat pagkaway ng pasyente kay Jairo at sa likod ng bawat ngiting ibinabalik ni Alessio, may isa pang lihim na naghihintay ng katuparan. Sa isang umagang malamig ang simoy ng hangin, habang sabay na pinapainitan ng araw ang magkaibigan sa wheelchair, lumapit si Dionisio, bitbit ang isang envelope. Tahimik siyang tumabi sa kanila
at nagbuntong hininga bago nagsalita. Jairo, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Pero ngayon ko lang nahanap ang lakas ng loob. Po? Tanong ng bata habang inaalala yan ang inumin ni Alessio. Inabot ni Dionisio ang envelope. Ito ay papeles mula sa abogado. Isa itong legal adoption request. Gusto kitang gawing anak. Hindi dahil may utang ako sa iyo, kundi dahil gusto kong bigyan ng pangalan ang batang tumayo para sa anak ko nung ako mismo'y halos sumuko na. Napahinto si Jairo. Hindi siya makakibo. Initigan niya ang envelope na tila mabigat sa kanyang mga palad. Hindi ko alam ang sasabihin, sir. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pero gusto ko lang malaman mo, anak man kita sa dugo o hindi. Mahalaga ka sa akin at kay Alessio. Mula sa kanyang gilid, si Alessio ay dahan-dahang tumango. Mahina pa ang katawan nito, ngunit sa simpleng paggalaw ng kanyang ulo at ng kanyang mga mata, malinaw ang mensahe. Tanggap kita, kuya. Kinagabihan, kinausap ni Jairo si Aling Marta sa tabi ng simbahan. Dala ang envelope na hawak niya pa rin, simula nang ibigay ni Dionisio. Lola Marta, ano po bang tamang gawin kapag hindi mo alam kung saan ka nadabagay? Anak, ang pamilya hindi lang yan dugo. Minsan, binibigay ng langit ang pamilya sa panahong akala mo wala nang darating. Pero ang tanong, handa ka na bang lumago? Tahimik si Jairo. Anak, tanggapin mo ang alok kung sa palagay mo'y hindi para sa iyo, kundi para sa mas marami mong matutulungan. Ang pangalan ay regalo, pero ang layunin, ikaw ang pumipili. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Jairo sa opisina ni Dionisio. Nabasa ko na po lahat. Pinag-isipan ko rin po ng mabuti. Gusto ko pong tanggapin ang alok ninyo, pero may isang kondisyon. Nagtaas ng kilay si Dionisio. Sabihin mo, kung magiging anak niyo po ako, gusto ko pong gamitin ang pangalan ko para tumulong. Ayoko pong tumigil dito. Marami pa pong batang gaya ko na hindi naririnig. Gusto ko pong ituloy yung sinimulan natin ni Alessio. Gamitin ang kwento namin para bigyan ng boses ang iba. Napalapit si Dionisio at pinisilang balikat ng bata. Kung iyan ang kahilingan mo, Jairo, hindi kita pipigilan. Tutulungan pa kita. Magsisimula tayo ng isang foundation. Pangalanan natin sa magulang mo. Ruben at Elena Foundation. Tanong ni Jairo, halos pabulong. Tama, at ikaw ang unang ambasador. Sa sumunod na buwan, isinampa sa korte ang legal adoption ni Jairo bilang Jairo Mendoza Garcia. At sa araw ng pirmahan ng mga papeles, ang buong ospital ay tila nagdiwang. Nandoon ang mga doktor, nurses, media at ilang piling bata mula sa ampunan na sinimulang tulungan ng bagong tatag na Ruben at Elena Foundation. Habang lumalakad si Jairo patungo sa judge, nakasuot ng puting polo at itim na pantalon, marami ang napaiyak. Isang batang pulubi na dati palaging nasa ilalim ng overpass. Ngayoy lumalakad na may dangal sa gitna ng korte. Dala ang puso ng mga batang kailanman ay hindi pinakinggan. Pangako ko po, hindi po ako magbabago. Bulong ni Jairo habang nilalagdaan ang formal na dokumento ng adoption. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo, anak, sabi ni Dionisio, dahil ang pagkatao mo ang nagpabago sa aming lahat. Makalipas ang 2 linggo, muling nakabalik si Alessio sa ospital para sa kanyang regular therapy. Kahit hirap pa ring magsalita, na ipapakita na niya ang kanyang tuwa sa pamamagitan ng sulat kamay. Isang araw, habang pinapanood siya ni Jairo, inilapit ni Alessio ang isang papel. Doon maikli pero malinaw ang nakasulat. Kuya Jairo, please stay with me forever. Napayuko si Jairo at niyakap ang kanyang kapatid. Promise, hindi kita iiwan. At sa gitna ng isang selebrasyon ng bagong yugto ng buhay, may isang lihim na simula ring isinilang. Hindi lang pamilya ang nabuo, kundi ang layunin na palawakin ang abot ng pag-asa. Si Jairo, na dating walang tinig, ngayon ay may pangalan, may tahanan, may direksyon. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang puso na hindi kailanman nakalimot sa pinagmulan. At ang tahanan na iyon, hindi palasyo, hindi mansyon, kundi mga mata ng batang kailan may hindi sumuko. Sa bagong apelyido,
Sa bagong tahanan at sa bagong advokasya, si Jairo ay hindi na ulila. Siya na ngayon ang kinakatawan ng mga batang walang boses. At ang kwento niya ay nagsisimula pa lamang. Hindi naging madali ang paglipat ni Jairo mula sa kalsada patungo sa mundo ng mga may pinag-aralan at mayaman. Bagamat legal na siyang anak ni Dionisio at opisyal na tinatawag na Jairo Mendoza Garcia, dala pa rin niya sa bawat kilos ang anyo ng batang minsang namuhay sa ilalim ng overpass. Mapagkumbaba, mapagmasid at palaging handang magbigay daan. Una niyang naranasang pagsubok ay nang ipinasok siya ni Dionisio sa isang pribadong paaralan para sa Special Bridge Program, isang klase na nilikha para sa mga batang gustong humabol sa regular na kurikulum. Sa unang araw pa lang ng kanyang pagpasok, ramdam na agad niya ang pagkakaiba. Siya ba yung batang galing ospital? Yung ulila raw? Bulong ng isa sa mga estudyante. Bakit parang di bagay uniform sa kanya? Para pa rin siyang taga-kalye. Sabi naman ng isa pa. Sa classroom, habang nagkakakilala ang mga estudyante, pinatayo ng guro si Jairo upang ipakilala ang sarili. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang notebook. Ako po si Jairo Mendoza Garcia. Galing po ako dati po akong nasa lansangan, pero ngayon, pinapaaral na po ako ni Sir Dionisio. Gusto ko pong matutong magsulat ng mas maganda at tumulong sa iba. Tahimik ang klase. May ilan ang napanganga, may ilan ang napailing. At sa sulok ng silid, may 3 estudyanteng palaging sabay-sabay pumasok. Mga anak ng kilalang negosyante sa Makati ang nagbitiw ng mga salitang hindi malilimutan ni Jairo. Siguro kaya lang siya pinasok dito kasi sikat yung kwento nila ng koma. Kung kami kaya ang gumising sa pasyente, libre rin siguro kami mag-aral. Bagamat masakit, hindi nagsalita si Jairo. Sanay siyang hindi pakinggan. Ngunit na yung mayroon na siyang pangalan, mas masakit pala ang panghusga. Mas mabigat kapag alam mong dapat pantay na kayo, pero hindi ka pa rin tinatrato bilang isa sa kanila. Pag-uwi niya ng araw na iyon, hindi siya agad bumaba ng sasakyan. Tahimik lang siyang nakatingin sa bintana, hawak-hawak ang papel na puno ng notes tungkol sa kanyang unang klase. Dumating si Dionisio. Nakararating din mula sa meeting at agad na napansin ang lungkot sa mga mata ng bata. Kumusta ang unang araw? Tanong nito habang tinatanggal ang kurbata. Masaya po, sagot ni Jairo, pilit ang ngiti. Ang dami pong bago, ang daming kailangang matutunan. Ngunit hindi na kumbinsi si Dionisio. Naupo siya sa taboy ni Jairo at muling tinanong, Anak, may nangyari ba? Napabuntong hininga si Jairo. Minsan po, kahit anong sipag mo, kahit gusto mong maging mabuti, hindi pa rin sapat. Parang may tanikala pa rin sa pangalan ko. Parang kahit may Garcia na ako sa apelido, hindi pa rin nila ako matanggap. Tahimik si Dionisio. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Alam mo, kahit ako, dumaan dyan. Nung nagsisimula pa lang ako, akala ng iba, wala akong alam. Hindi ako pinapansin sa boardroom. Pero ang natutunan ko, ang respeto, hindi mo hinihingi. Pinapakita mo. Paano po? Magpakitang gilas ka. Patunayan mong hindi lang basta kwento ang meron ka. May laman, may utak, may puso. Kinabukasan, habang nasa klase, tinawag ng guro si Jairo para magbigay ng maikling presentasyon tungkol sa isang tula. Bagamat kaba ang bumalot sa kanya, binalikan niya ang kanyang mga alaala, ang tula ng kanyang ina, ang bulong niya sa tenga ni Alessio, at ang mga gabi sa ilalim ng buwan habang hawak ang sirang kwaderno. Tumayo siya sa harap, nilagay ang papel sa mesa at nagsimulang magsalita. Ang tula pong ito ay isinulat ko sa isang gabi ng taglamig. Wala po akong sapin sa paa at ang ilaw ko lang ay ang mga poste sa kalsada. Pero hindi po yan ang naalala ko. Ang naalala ko ay ang panaginip. Sa mundo ng salamin, ako'y di nakikita. Ngunit sa mata ng isang tulog, ako'y naging tinig niya. Hindi kailangan ng salapi o apelido para gisingin ang pusong matagal na nahimlay sa gulo. Tahimik ang buong klase. At sa unang pagkakataon, walang nagtawa, walang nagbulong-bulungan.
Nang matapos siya, may nagpalakpak at unti-unting sumunod ang iba. Dahil sa kanyang ipinakitang galing at giting, napili si Jairo ng paaralan na maging tagapagsalita sa isang community outreach program. Sa harap ng mga magulang, estudyante at guro, siya ang bumigkas ng panimulang pananalita. Hindi ako produkto ng ginto. Isa akong bunga ng pananalig. At kung ako ay tinanggap ng isang batang coma patient nang walang salita, sana matanggap niyo rin ako. Dahil pareho tayong humihinga, nangangarap at lumalaban. Mula roon, nag-iba ang tingin sa kanya ng mga kaklase. Nagsimula siyang yayain sa group works. May mga nagbibigay na ng kopya ng notes kapag wala siya. At ang 3 estudyanteng dating nangungutya, minsan, isa sa kanila ang tahimik na nag-abot ng chocolate bar. Jairo, sorry ha, ang galing mo sa tula. Pwede mo ba kami turuan minsan? Mumiti si Jairo. Siyempre, habang umuusad ang panahon, naging malinaw ang pagbabagong hindi lang sa panlabas, kundi sa loob ni Jairo. Hindi na siya nagtatago ng ngiti. Nagbibiro na siya sa mesa. Nagkukwento na siya ng buhay sa lensangan. Hindi bilang kahihiyan, kundi bilang aral. Isang gabi, habang pinapanood niya si Alessio na naglalakad ng dahan-dahan sa therapy room, tinanong siya nito habang sinusulat sa whiteboard, "Kuya Jairo, masaya ka na ba?" Tumango siya, tapos sumagot ng mahina, "Hindi lang masaya, buo." Sa likod ng mga pader ng ospital, sa loob ng isang paaralang dating parang kastilyong hindi maabot, at sa gitna ng mundo ng mga taong sanay tumingin sa labas ng balat, isang batang ulila ang nagpapatunay na ang tunay na pag-angat ay hindi galing sa dugo ng mayaman, kundi sa lakas ng loob ng isang pusong hindi kailanmang sumuko. Mainit na tanghali nang muling bumalik si Jairo at Alessio sa ospital, ngayon bilang bisita, hindi na bilang pasyente at tagabantay. Sa lobby, bumungad ang isang maliit na crew ng dokumentarista. May hawak silang kamera, boom mic, at mga ilaw na kumikislap sa marmol na pader. Sa unahan ay ang direktor na si Mara Valdez, isang kilalang mamamahayag sa bansa. "Jairo, handa ka na ba?" tanong ni Mara habang inaayos ang lapel mic sa kuwelyo ng light blue polo ni Jairo. "Hindi ko po alam kung paano ba yung handa," sagot niya. Ninenerbyos pa rin kahit alam niyang kabisado niya ang kwento. "Sabihin mo lang kung ano ang totoo," sabi ni Mara, ngumiti at nagsignal sa cameraman. Rolling. Sa unang tanong pa lang, ramdam na ni Jairo ang pagbigat ng alaala. "Anong pumasok sa isip mo nung unang beses mong nakita si Alessio?" Hindi niya agad nasagot. Bumalik sa gunita niya ang malamig na salamin ng ICU, ang color-coded na tubo, at ang bata sa loob na parang hinbing na hinbing. Saglit na katahimikan, sa kanya dahan-dahang sinabi, "Nakakita ako ng sarili ko. Pareho kaming tulog sa mata ng tao. Pareho naming hinintay na may magsabing, 'Gising na.'" Kinilabutan ang crew. Nang matapos ang shoot, lumapit si Mara at kinamayan siya. "Hindi lang ito dokumentary, Jairo. Ito ay testamento na may saysay pa rin ang kabutihan." Ilang linggo lang ang lumipas, ipinalabas sa isang primetime slot ang dokumentaryong Tinig sa Koma. Mantakin mo, isang batang ulila na ngayon ay Mendoza Garcia naging trending topic sa social media. Sa comment section, makikita mo ang mga linyang, "Pinaiyak mo ako, Jairo. Salamat sa paalala. May pag-asa pa pala sa mundong puno ng ingay. Kailan kami magkakaroon ng emotional companion tulad mo sa probinsya?" At di nagtagal, sumabog ang inbox ng ospital at ng Ruben at Elena Foundation. Galing sa Ilocos, Cebu, Davao, pawang may parehong hiling. "Pwede bang pumunta rito si Jairo? May pasyente kaming coma, stroke o PTSD. Baka makatulong ang kanyang presensya." Isang hapon, tinipon ng foundation si Jairo sa maliit na opisina. Naroon si Dionisio, ang social worker na si Ate Lala, at si Dr. Edwin. "Jairo," bungad ni Dionisio habang ibinibigay ang isang folder na puno ng request forms. "Mula Batanes hanggang Jolo, gusto kanilang makilala. Hindi kita pipilitin, pero handa akong sangkapan ang gastusin kung nanaisin mong lumipad." Napangiti si Jairo kahit bahagyang kabado.
Kung makakatulong po, bakit hindi? Pero may isang kondisyon lang po. Ano yun? Sabay-sabay na tanong ni na Dionisio at Dr. Edwin. Gusto ko pong sumama si Alessio kahit minsan para makita niya na may saysay ang paggising niya. Para maramdaman niyang kasama siya sa pag-asa ng iba. Nagkatinginan ang mga doktor. Medically possible, sabi ni Dr. Edwin, basta't nakaplano ang pahinga at therapy niya. Kung iyon ang gusto niyo, anak, tugon ni Dionisio, gagawin natin. Kasabay ng paglilipat-lipat ni Jairo mula sa iba't ibang ospital, nagpasya siyang gawing permanente ang isa pang pangarap, ang magsulat ng librong pambata. Sa tulong ng volunteer tutor na si Kuya Migs, bumubuo siyang gabi-gabi ng maiikling kwento tungkol sa pag-asa gamit ang simpleng Tagalog at masasayang ilustrasyon. Habang nakaupo sila sa study room ng Bahay Garcia, pinakita ni Jairo ang rough draft. Ang titulo po, Bulaklak sa Bote ng Pepsi. Tungkol po ito sa batang nangolekta ng basyo ng soft drinks at nagtanim sa loob ng bawat isa ng maliit na buto. Hanggang sa isang araw, nabuhay ang buong eskinita sa kulay ng halaman. Kulit ng ideya mo biro ni Kuya Migs. Pero napaka-poetic. Halata bang galing ka sa palengke? Gusto ko pong maging totoo, sagot ni Jairo. Kung binabasa ito ng batang walang halaman, maiisip niyang pwede pala kahit bote lang. Inilimbag ng foundation ng unang 50 kopya, ipinamigay sa mga public school at barangay sa Tondo. Sa unang linggo, sold out agad ang second batch. Hindi dahil sa presyo, donation-based lang, kundi sa lakas ng mensahe. Halos lahat ng bata sa amin pulong ng isang guro. Nagtatanim na raw ng kangkong sa loob ng lumang jar. Sa gitna ng tagumpay na ito, dumating naman ang isang liham mula sa Philippine Chamber of Commerce and Humanitarian Leaders. Inimbitahan nila si Dionisio sa annual gala upang tanggapin ang gantimpalang Father of the Year. Isang parangal na ibinibigay hindi lang sa matagumpay sa negosyo, kundi sa mga amang nagpakita ng salitang pagkamakatao. Sa ballroom ng isang kilalang hotel, nakabarong si Dionisio, samantalang nakapolo at maunglang si Jairo. Sinadya niya raw iyon bilang paalala na saan man siya dalhin ng kapalaran, palengke pa rin ang ugat ng kanyang pagkatao. Puno ang audience ng mga personalidad, senador, CEO, aktor. Ngunit na pumanhik si Dionisio sa entablado, hindi siya nagsalita tungkol sa real estate empire niya. Sa halip, tumingin siya sa anak na nakaupo sa harap. Kung may rason kung bakit ako narito, hindi dahil sa galing ko. Narito ako dahil sa batang nagsabing, kaya ko pong gisingin ang anak niyo. Pinamulat niya sa akin na ang tunay na yaman ay nararamdaman, hindi binibilang. Jairo, salamat sa pagiging anak, kaibigan at guro ko. Tumayo si Jairo kahit hindi oras ng standing ovation. Sumunod ang buong bulwagan, palakpakan, iyakan, sulyapan. Sa puntong iyon, hindi lamang si Dionisio ang pinarangalan. Ang binigyang diin ay ang biyayang dulot ng kapatawaran at pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, maagang nagising si Jairo. Hindi sa mansyon siya dumiretso, kundi sa dati niyang tahanan, ang palengke ng Divisoria. Dumaan siya sa tapat ng stall ni Ate Weng. Dala ang karton na puno ng mga kopya ng kanyang librong pambata. Jairo, sigaw ni Ate Weng nang mapansin siyang papalapit. Abay, binata na. At may dalang libro? Ikaw ang unang nagpakain sa akin ng lugaw. Sagot ni Jairo, inaabot ang unang kopya. Sa'yo dapat ang unang libro. Umiyak si Ate Weng habang binabasa ang dedikasyon. Para kay Ate Weng, salamat sa sabaw na nagpainit ng pangarap. Sumunod siyang pumunta kay Aling Marta. Nakaupo pa rin ito sa lumang bangkito, nagbebenta ng sampagita at rosas. Kilong-kilo ng tao, ngunit napahinto nang makita si Jairo. Lola Marta? Tawag niya. Abalang Jairo, parang kailan lang. Nililinis mo yung lumang bulaklak sa tabi ko. Ngayon, suot mo yung magandang sapatos, pero mukha mo, parehong Jairo pa rin. Mumiti si Jairo at lumuhod. Hindi ko po kayo nakalimutan.
inabot niya ang isa pang kopya ng kanyang libro, nilagyan ng simpleng guhit ni Ruben at Elena sa huling pahina. "Andaan mo, anak," wika ni Aling Marta habang hinahaplos ang buhok niya. "Anumang taas ng lipad mo, mas masarap pa rin ang hangin kapag bumabalik ka sa pinanggalingan." Sa dapitapon, bumalik si Jairo sa bahay kasama si Alessio, na ngayon ay nakalalakad na ng kaunti. Sabay nilang tiningnan ang hardin na patuloy na pinapaganda ni Dionisio. Kulay kahel ang langit at may liwanag na tila sumisimbolo sa bagong pagitan ng araw at gabi. "Kuya," ulong ni Alessio habang kumakapit sa kamay ni Jairo, "balang araw kaya pwede rin tayong magsulat ng libro na kami naman ang bida?" "Magsimula tayo ngayon," sagot ni Jairo. Binuksan niya ang bagong kwaderno at sa unang pahina, isinulat, "Minsan, may batang natulog at may batang nagising." Pareho silang naniwala na sa bawat pagdilat may simula ang pag-asa. At sa pahinang iyon, habang tinutulungan niyan mag-drawing si Alessio ng simpleng araw at bulaklak, napatunayan ni Jairo na ang tunay na pagkilala ng mundo ay hindi tungkol sa salitang sikat, kundi sa salitang kapaki-pakinabang. Dahil kapag ginagamit mo ang iyong kwento para magbigay ng liwanag, iyon ang tunay na pagkilalang hindi nabubura kahit kailan. Mula sa katahimikan ng gabi, habang ang buong lungsod ay tila nahimlay na, nakatayo si Jairo sa may balkonahe ng bagong tahanang itinuturing na rin niyang tahanan. Bitbit niya ang lumang kwaderno ng kanyang ina. Punit-punit na sa gilid, ngunit buo pa rin sa alaala ang mga linya ng pagmamahal at panalangin. Malayo ang kanyang tanaw, pero hindi lang ang syudad ang kanyang pinagmamasdan. Pinakikinggan niya ang katahimikan, isang bagay na minsan nang naging kanlungan sa kanya. At ngayon ay naging patunay na ang katahimikan ay hindi palaging kawalan. Minsan, ito ay daan para marinig ang pinakatotoong tinig, ang tinig ng puso. Bukas na ang graduation ng isang espesyal na batch ng mga honorary learners sa ilalim ng Ruben at Elena Foundation. Isa si Jairo sa mga itatanghal bilang honorary graduate. Hindi dahil sa mataas na barka, kundi dahil sa kanyang ambag sa pagbabago, inspirasyon at pamumuno sa kabataan. Habang nakahanda ang kanyang barong na ipapasuot ni Dionisio kinabukasan, tiningnan niya ito at napabuntong hininga. "Mama, Papa, kung nandito lang po sana kayo." Kinabukasan, sa isang eleganteng auditorium sa isang prestihiyosong universidad, nagtipon ang iba't ibang tagapagtanggol ng edukasyon, guro, magulang at mga kabataang tinulungan ng foundation. Naroon din ang media, ngunit hindi para sa eksena ng drama. Nandoon sila upang magbigay pugay sa isang kwento ng katatagan na hindi produkto ng pelikula, kundi ng tunay na buhay. Naupo si Jairo sa unang hanay kasama si Dionisio at Alessio. Likas ang tensyon sa paligid, ngunit may katahimikan sa kanyang loob. Nang tinawag ang kanyang pangalan bilang Honorary Graduate of Social Service and Storytelling Advocacy, humakbang siya sa entablado hindi lang bilang batang minsang walang tahanan, kundi bilang tinig ng napakaraming batang nawalan ng boses. Tumayo siya sa gitna ng entablado, humawak sa mikropono at nagpakilala. "Ako po si Jairo Mendoza Garcia. At bago ako makarating dito, marami muna akong dinaan ng katahimikan. Tahimik ang buong hall. Walang umuhubo, walang nag-iingay. Lumaki po ako sa gilid ng ospital, palengke at ilalim ng tulay. Tinawag akong marumi, walang direksyon, wala raw kinabukasan. Pero kung may natutunan po ako sa mga lugar na yon, iyon ay ang pakinggan ang hindi sinasabi ng mundo." Huminto siya sandali, tiningnan ang buong silid, saka nagpatuloy. "Ang sabi po nila, kailangan mo ng yaman para marinig ka. Pero ako po, bulong lang ang dala ko. Isang bulong sa tenga ng batang coma patient. At sa bulong na yon, nagising siya. May mga luhang bumaba sa mata ng ilan." Si Dionisio ay nakatungo, tahimik na tinatapik ang kamay ni Alessio. Ang panalangin po hindi laging malakas. Minsan, mahina. Minsan, walang salita. Pero kapag taimtim, tinutuntun nito ang puso ng Diyos. At minsan, ang puso ng mga tao. Nang matapos ang kanyang talumpati, sabay-sabay ang palakpakan. Tumayo ang buong auditorium.
Isa itong standing ovation na hindi hiningi, hindi ipinilit. Isa itong papuring kusa, tulad ng mga panalangin inaabot lang ng hangin. Pagkatapos ng graduasyon, habang nagpapakuha ng litrato si Jairo, kasama si Dionisio at Alessio, lumapit sa kanila ang isang ginang. Matandang naka-wheelchair, bitbit ng isang dalagang caregiver. "Excuse me, anak, maari ba kitang makausap?" "Po?" tanong ni Jairo habang lumalapit. "Ako si Lola Remy. Ang apo ko, si Clara, ay 6 na buwang hindi makapagsalita dahil sa trauma. Pero mula nang marinig kanyang magsalita sa TV, tuwing gabi, inuulit niya ang mga linya mo. Kahit hindi niya maibuka ang bibig, sinusulat niya ito sa papel." Inabot ng ginang ang sulat, isa lamang simpleng linya. "Pakinggan mo lang ako, kahit hindi ako marinig." Naluluha si Jairo. "Salamat po. Pero hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganitong papuri." Tumamo si Lola Remy. "Anak, hindi mo kailangang maging sikat para maging mahalaga. At ikaw, mahalaga ka sa amin." Makaraan ang ilang araw sa opisina ng foundation, habang pinaplanong gawing nationwide ang Emotional Companion Program, kinumisyon si Jairo para sumulat ng pambansang guidebook para sa mga kabataang gustong maging bahagi ng advocacy. Nagulat siya sa dami ng aplikante, mula sa mga estudyante ng psychology, education, communication, hanggang sa mga dating pasyente mismo. Hindi ito tungkol sa pagsasalita, paliwanag niya sa orientation, kundi sa kakayahang makinig sa puso ng mga tahimik. Sa huling bahagi ng programa, tinanong siya ng isang dalagita, "Kuya Jairo, paano mo nalaman na may halaga ang tinig mo?" Saglit siyang natigilan, sangumiti. "Nang una ko pong narinig ang katahimikan na sumagot pabalik." Sa huling gabi bago ang launching ng Foundation's National Expansion, bumalik si Jairo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa harap ng ospital, sa tapat ng dating ICU Room 7. Nakasara na ang silid, iba na ang pasyente, iba na ang tanawin. Pero sa kanyang loob, ito pa rin ang pinakabanal na lugar sa kanyang buhay. Pumikit siya, saka muling binuksan ang kanyang kwaderno at isinulat ang huling tula para sa gabing iyon. "Hindi ako perpekto, ni hindi malinis sa tingin. Pero pinili kong bumulong, dahil minsan sapat na ang bulong para may muling gisingin." Niliwan niya ang langit at marahang ibinulong, "Maraming salamat, Mama. Natapos ko." At mula sa katahimikan, tila may tinig siyang narinig sa loob niya, hindi malakas, hindi klaro, pero sapat na para muling mapaiyak sa saya. "Anak, gising na ang mundo dahil sa'yo." At sa gabing iyon, sa huling pahina ng kanyang lumang kwaderno, isinulat niya, "Ito ang simula